may offer outside Philippines, overseas, Japan D-League, Korea, pare lilipat ka? Tawag dito. Grabe yung tanong ako yun, Noel. Hot seat ako yun, Noel, Oo, wala na eh. tawag dito. Wala na si San Miguel eh. Di ba? Oo. For me, Kuya Noel, siguro, Magandang araw mga ka-Trash Talk TV. Andito na naman po tayo sa bagong episode natin. Pero bago tayo pumunta sa guest natin, gusto ko lang muna i-shoutout ang mga taga Cebu City. Napakaganda ng pag-welcome sa ating nakaraang linggo. Salamat po sa inyo. Di ba, parang Arwin? Yes, sobrang nag-enjoy tayo sa Cebu. Napakasarap ng pagkain, lalo na yung lechon. Yan. Ngayon, Salamat kay Flores, pasalamatan natin sa pamilya niya. salamat Sa kay mga Congressman Paul Flores. Salamat sa ulitin. Nabusog mo kami. Ngayon, Wala na siya. Sa North without much Sports. further ado, pare. Ito na ang ating bisita. Ito. Maraming pinahanga itong player na to. Kumbaga, kung may Iverson ng Pilipinas, ito yung masasabi natin na malapit doon, pare. Malapit doon. And of course, Capello, tama raw natin siya. So, walang iba. Without much further ado, Terence Romeo! hi guys, magandang gabi Kuya Awe, magandang gabi Kuya Noel. Maraming salamat sa pagsasakot. Salamat sa time mo, roommate. Tinatawag kong roommate si Terence Romeo kasi kami lagi magka-roommate niyan pagka mga out-of-town games kami. Paborito ko roommate yan. Ka-roommate yan. Di ba, roommate? Oo Kuya, matik. Matik yan. Nagulat lang talaga ako na, di ba ako, na-trade na ako. Bigla nagulat ang lahat ng tao, lahat ng fans na nawala rin si Terence sa San Miguel. Siyempre, alam mo naman yan na para sa akin, hindi pa karapat dapat para mawala si Terence doon. Kailangan nila si Terence doon para sa akin, no? Pero ganun pa man, dito roommate, Terence, kwentuhan lang tayo, walang pressure, walang bad vibes. Kwentuhan. Diba yung mga tanong natin dito, ano lang naman, mga hindi para mapasama ka, di ba? Tama. So, bago gusto mong bumati, atong podcast natin, Triple T. Trash Talk. Triple T, Kuya. Triple T, Trash Talk TV. Trash Talk TV. Binabati ko. Terence Romeo, Letoy T din Oo, Kuya. Binabati ko lahat ng mga supporters ng Trash Talk TV. Yeah. Sana more power pa sa inyo, Kuya Awe, tsaka Kuya Noel. Maraming salamat. Sana mas marami pang mga players na maging guest dito. For sure mag-e-enjoy silang lahat. Ayun. Salamat, roommate. Unang tanong, magtatanong bago magtanong si King James Noel, no? Alam naman natin na gusto marinig nila ang side mo after ng trade na nangyari na napunta tayo sa Kia from San Miguel. Siyempre gusto nilang malaman kung ano yung side mo, kung ano nararamdaman mo ngayon. Kuya Awe, medyo talaga. Siyempre ang pinaka naramdaman ko is malungkot. Siyempre mahal na mahal ko yung San Miguel 'Di ba? Mahal ko na makapaglaro doon. Sobrang saya ko na nakapaglaro sa San Miguel. And ang dami kong naging magagandang memories sa San Miguel. Ayan. Kaya nung nalaman ko yun, syempre, alam mo yun, parang lungkot na lungkot talaga ako. Malala yung Sabi ko nga sa post ko sa IG, parang isa siya sa pinaka sad memories ko or sad na naramdaman ko sa paglalaro ko ng basketball. Maraming question sa Kuya. Kuya? Ha? I feel you, roommate. I feel you. Oo, Kuya. Kasi maraming question sa mind ko nun Kuya Awe, na parang bakit kaya nangyari? Ba't ka na-trade, di ba? Kumbaga, siguro pumasok lang sa mind ko, parang may mga kanya-kanya tayong question sa side natin mga players na kung saan tayo nagkulang, ganyan. Ang sa akin lang, mahirap sa akin kasi
for me, halos hindi naman ako nagagamit eh. Di ba? Hindi naman ako nabibigyan ng mahabang playing time. So, Yeah. Makikita ko. ang hirap makapagpakita ng game or makapagsabi na sayang kung nakapaglaro lang ako ng mas mahaba sana. Maybe napakita ko na kaya ko pa maglaro. Pero ang hirap i-defend yung sarili mo na kaya mo pa pag hindi ka na ginagamit talaga, di ba? Pero sa akin naman, parang sa akin, Sir Noel, parang naman yun coach's decision naman yan decision yan ng coach. Pero I respect that. Walang problema yun. And ganun talaga yung life ng mga basketball player. May mga times na yung ganitong coach gusto yung game mo. May mga times na yung ganitong coach hindi komportable sa game mo. And kailangan mo talagang tanggapin yun and maging professional. Totoo yan. Pare Gavin, may tanong ako kay Terence, no? Parang Terence, Ay. naramdaman mo ba ito? Nakita mo ba na darating ito ng ganito kabilis or nagulat ka na lang nung nangyari yung trade? Wala. Hindi ko in-expect actually. Hindi ko in-expect na na mangyayari yun. Kasi nga lagi kong hiling tsaka pinagpipray na sana sa San Miguel na ako mag-retire. And malaki talaga yung utang na loob ko kay Boss RSA sa San Miguel kasi alam mo sa totoo lang Kuya Awe, Sir Noel, nung time na na-injury ako, nung time na may mga problem ako, talagang San Miguel yung sa akin. San Miguel yung tumulong sa akin, si Boss RSA yung talagang nag-guide sa akin. So ang laki ng binago ng buhay ko simula nung napunta ako kay Boss RSA sa San Miguel. Kaya sabi ko nga sa message ko, kahit anong mangyari, kahit na wala na ako sa San Miguel, habang buhay akong tatanaw ng utang na loob kay Boss RSA. Pareho tayo, Rumit. Ganyan din ang person. Ganyan din ang puso ko. Terence, paano dineliver sa iyo itong trade? Di ba usually mga ganyan, after practice or paano? Ito naman naman Actually, paano ka sinabihan? Nakakatawa ko Yawe. Ganito yan, Sir Noel. Nakakatawa kasi si Vic, kasi kami ni Vic close kami niya ni Vic Si Vic, tumawag sa akin, nagde-drive ako, papunta akong practice, di ba? Pag-drive ko papuntang practice, tumawag sa akin si Vic, sabi niya, pre. What time? Umaga? Kuya, practice namin, call time is 9 a.m. So, 9. So, ang start ng practice 10. So, tumawag sa akin si Vic, siguro around mga 8:30. Sabi sa akin, kaya sabi sa akin ni Vic, pre, papaalam na ako pre hindi na tayo magkikita, kinausap na ako nila. Sabi niya gano'n. Kinausap na ako na trade na ako. Sabi ko, pre, saan ka? Sabi niya, pre, terra firma ako pre. Sabi niya, okay. Sabi sa akin ni parang Vic. So sabi ko sa kanya, okay lang yan pre, sige lang. Alam mo yung nag-a-advise pa ako kay Awe na nag-a-advise pa ako. Nagpapa pa ako ng loob sa kanya. Pagdamay, pinagdamayan. Binadamayan ko pa, okay lang yan pre. Sige lang pre, alam ko naman yung ability mo na kaya mo talagang maglaro pre. Sabi ko, ganun talaga, may mga bagay na hindi natin control, ganyan. Di ako na, pagdating ko dun sa San Miguel, sa San Miguel sa C5, baba ako sa sakyan. Normal lang, bati ko yung mga ball boy natin, sila Gani. Nakakatawa yan, no? Kuya, tinawag ako, sabi sa akin si Gani ata nagsabi sa akin or basta nakalimutan ko sabi tawag na Sino nagsabi sa'yo? Si Gani, sabi niya parang tawag ka ata ni si Gani at saka si Edward nandun sa lamesa, parang sinabi niya na tawag ka ni Boss Robert, kakausapin ka raw, sabing gano'n. So sabi ko, nasa mind ko, ano kaya yung reason? Siyempre, mapapasok di ba sa'yo ang reason? Sabi ko, okay, sige, lakad. Wala talaga akong idea natin Tama. Lakad ako dun, kaya nagtimpla pa akong kape kasi inaantok ako nun hindi ako nagkakape. Hindi ako madalas magkape, kaya nagtimpla akong kape. Kumpiyansa pa ako Upo ako dun. Pag upo ko dun, relax pa ako, chill lang ako. Sabi ko, siguro, kausapin nila ako or may ibang, siguro about sa team, kung ano pa yung pwede kong gawin sa team. Anong pwede kong mai-add pa sa team, ganyan. Kaya pag-upo ko doon, nandun si Boss Robert, si Boss G, tsaka si Coach George. Nakaupo na ako ganyan. Pag-upo ko, sabi
ni Boss Robert. Oh, T. Maraming salamat sa sa paglalaro mo dito, ganyan. Gusto ko kasi sa amin manggaling. Wag na manggaling sa ibang tao, ganyan na yun nga, may mangyayaring trade, sabi gano'n ni Boss Robert. Which is, anong time na yun, nagpasalamat din ako. Pasalamat ako kay Boss Robert, pasalamat ako kay Boss G na naging mabait sila sa akin while nandun ako sa San Miguel. And sabi ko, hindi ko talaga ina-expect, pero yun talaga yung mga bagay na hindi na kontrolado ng mga player, eh. 'Di ba? Wala na tayong control doon, Kiawe. Pero ang importante lang is paano natin yung iti-take. Kumbaga, pwede tayong malungkot, sobrang lungkot, pero magsiset tayo ng panibagong goal. And yung goal ko is, pagbalik ko ulit sa paglalaro, ipoprove ko na kaya ko pa maglaro. And syempre, kaya talaga. Kuya. And hindi pa rin syempre and hindi pa rin syempre mawawala yung hoping pa rin ako na sana someday makabalik pa rin ako sa San Miguel Company, 'di ba? Syempre, pa rin, goal pa rin 'yan. Kumbaga another goal pa rin 'yan. Kailangan ko lang na alam mo 'yun, parang kailangan ko lang i-take na positive yung mga nangyayari sa akin kasi naniniwala ako, Kuya Uwe, Sir Noel, na sa mga negative na nangyayari sa atin. Akala natin negative lahat yan. Pero pag tinignan natin, may positive dyan. Yes. May positive sa every negative na nangyayari sa atin. Kailangan lang natin dun mag-focus. Huwag tayo mag-focus dun sa negative. Kasi wala, madadown ka lang, malulungkot ka lang, madidepress ka lang, hindi ka makakakilos. Mali-discareer ka lang sa discarding mo. Yes, ganun. Pero kung mag-focus tayo dun sa positive na mangyayari, like ako, magkakaroon ako ng panibagong chance na to prove na kaya ko pa maglaro, and may time ako na makapagpa-condition lalo, makapagpalakas, then malalaman natin, makikita natin kung ano yung mga mangyayari the following conference or pag naglaro na ako ulit. Yun yung positive na tinitingnan ko, Kuya Uwe. Tama yun. Kasi nung ako, di ba, di naman tayo halos nagkakalayo ng nangyari. Halos pareho lang. Same thing din. Mas Robert din nagsabi sa akin. Nandun din. Ganun yung tanggap ko. Tinake ko ng personal na parang hindi mo kailangan i-take na parang masasaktan ka dahil siyempre tao ka. Malulungkot tao. Di ba? Mararamdaman mo. Pero hindi mo pwede sabihin na parang tinakluban ka ng langit at lupa. Tama ko. Kailangan, yun nga, professional, kagaya ng sinasabi natin ni roommate, ni Terence. Tama yun, kailangan mag-focus ka na lang dun sa mga kontrolado mo. Kaya kasi hindi natin kontrolado, di ba? Yung mga control natin, kung paano tayo magpapalakas, paano tayo magpe-perform. Yes, pero ako, nung time na naglalaro si Terence Romeo, sobrang baba ng very minimal minutes na naglalaro. Oo, totoo, Kuya. At tingnan mo, maganda pa rin ang kanyang performance. Yung performance, di ba? Kahit pa paano naman, Kuya, nakaka-perform pa rin ako. Ano yung average ng minutes mo noon at saka yung score mo at that time? That time, Kuya, pagka siguro good game, good minutes ko na, swerte na pag umabot ako ng mga 23, 24 minutes. Pero never ako nag-average ng 20 minutes. Siguro 17, 16, ganyan. Ganun lang yung average ko. Pare, si Terence, may magandang laro yan nung semifinal sila against Ginebra, yung nag-overtime, di ba? He scored 28 points yata, di ba? Pero average mo pa rin sa 1 minuto, nakukuha mo pa rin yung anong score mo ng mga time na yan. Kuya, may time na nag-15 points pa rin ako, may time na nag-20 points pa rin ako. Nung game namin sa Rain or Shine, and yung mga ibang games namin nung nung mga playoffs, maganda yung mga production ko. May times na magpo-4 assists ako, nasa double digits pa rin ako, 14, 15 points, 16 points. Kumbaga, kahit ganun yung minutes ko, may na-perform ako. Hindi naman sa pag-ano, Kuya Uwe, Marami nga doon, mas maraming minuto sa akin. Wala naman ginagawa, di ba? Di ba? I mean, for me, nagsasabi lang ako ng totoo na ganun yung situation. And kaya nagulat ako na bakit wala, pero yun nga, sabi ko nga, coach's decision, wala akong magagawa. Ang sa akin lang,
respect ko pa rin yung decision nila. Kung baga, hindi mo lang may iwasan, Kuya Awe, na gulat ka, di ba? Parang may question ka, bakit? Parang, what more pa kung meron kang maayos na minuto, di ba? Paano, di ba? Di, mas makaka-perform ka. Yes. Tama naman yung sinasabi ni Terence, ni roommate. Kasi, ako witness kami ng partner ko na si Noel, na nakikita namin yung minuto mo, sa ganung minuto, malaki pa yung contribution mo, ginejeta ka pa, parang nakikita mo, bakit may question Sabi ako, may question kami, mga ibang mga nakakaintindi ng basketball, bakit hindi natin ginagamit? May mga games na ikaw pa nagpapanalo, na kailangan na kayo patulog. Totoo. Pag nagte-turnover ng marami, bakit hindi ka ginagamit? Ako kasi marami nagsasabi dito, mga fans na mga viewers natin. Ako sa pagko-coaching lang ni Coach George, mula nung hinawakan niya yung team, para sa akin, hindi ako malayo Parang para sa akin, roommate ako, sa akin to. Wala akong pakialam kung anong masabi nila. Si Coach George, hindi niya tabisadong gamitin ng isang Terence Romeo. Diba? Ganun lang yun Hindi siya marunong, kundi sa ganun kagaling mag-shuffle ng team, ng mga players dito sa San Miguel. Napa-champion niya. Diba? Napa-champion niya. Kasi dapat lang niya mapa-champion. Kasi may maganda kayong team. Malakas ang lineup Pag malakas ang lineup, lalo na yung may bolts kayo na import, talagang pag hindi kayo nag-lineup, ano pa siya? Ano pa ang head coach pag di pa kayo champion? Diba? So nakakalungkot lang. Sabi ko, si roommate, kailangan ko Kasi compare mo kay Rosales. Tama. Gagamitin diba? Yun ang sinasabi ko. Kasi mas maganda pine-effort. Yun lang sa akin. At saka kuya, basta ako kuya yan, opinion mo yan kuya, basta ako hindi ako magko-comment sa opinion ni Kuya Awe. Baga kayo nakakakita niyan Ako sa akin Kuya Awe, minsan nga nagko-question ako, hindi naman sa pag-ano kuya, kasi kaibigan ko naman lahat ng mga guards doon, 'di ba? Kaibigan, ano ko naman, like naging teammates ko naman silang lahat di ba? So pag iniisipin mo Kuya Awe, isipin mo pag ganito, yung thinking lang. Meron kang mga hindi nagagamit na guards, 'di ba? Tapos ako parang di naman din mahaba playing time ko, pero meron pang mas hindi nagagamit sa akin. Pag ina-analyze mo, bakit mas nauna akong na-trade doon sa mga hindi niya mas ginagamit? 'Di ba? Kung ikaw kunyari ako yung head coach, kung ako lang head coach, meron ako dito na pang third and fourth group ko. May second group na point guard ako at may main point guard ako. Meron akong pang third, fourth na point guard Bakit mas iunahin kong alisin yung second point guard ko? Hindi ko naman nagagamit yun. Di ba? Tsaka masingit ko lang itong si Terence, nasubaybayan natin yung laro niyan from FEU, high school, college. Pare, si Terence, ngayon lang siya talaga yung masasabi mo nag-mature siya So, nag-less yung touches niya ng bola, nag-less yung mga tira niya, pero yung efficiency rating, yung plus-minus, mataas. Ibig sabihin, nag-isip tumatalino. Unlike dati, di ba, Terence na medyo hindi pa ganun ka-mature, di ba? Ngayon, ang taas So, para sa akin, ako rin nung nagulat din ako nung tinrade si Terence, sabi ko, bakit gano'n? Kung magka-next to Chris Ross bilang leader, Terence deserve to be the leader kasi wala nang Chris Ross. Pa-exit na. Wala na rin Alex Cabangnot. So si Terence with his maturity right now, tapos hindi pa naman ganun katandaan, kumbaga nandun pa rin sa peak ng age diba? So pwede pa a good 2 to 3 years pwede pa That's why I was surprised when he got traded. Totoo yan. Sabi nga ni Terence, diba? May mga coaching staff na baka hindi siya tight o hindi pasok sa panlasa nila, diba? Diba? Pero may ganun talaga na may ganung pagkakataon talaga sa buhay ng ng pagiging basketball player. Pero ngayon, wala namang Terence, na nandito ka na sa Terra Firma, pag nakabalik ka, sigurado ako, yung volume na nagagawa mo dati, babalik yan kasi wala namang masyadong ganador sa Terra Firma Diba? Actually, kagaya ng sinabi mo, Kuya Noel,
iba kasi na yung thinking ko ngayon eh. Hindi na ako katulad nung dati. Bagay. Parang nung rookie ako or nung mga scoring champ days ko na gusto ko sa akin lahat yung bola. Malaki na in-improve ng maturity ko when it comes to basketball. So, for me, kaya ko namang maglaro, kaya ko maging scorer, kaya ko ring maging team player. Kumbaga, kaya ko makatulong sa team. 'Di ba? Ang tanong lang doon, meron ka bang time para maglaro? Minuto, Ganun lang tama. naman 'yun eh. 'Di ba? Kahit naman kaya mong makatulong or what, pero pag wala kang Pag time binako ka, pag wala kang minuto, wala talaga eh. Diba? Wala talaga. Kita mo pare siya, no? Si Vic Manuel. Kita mo, I think the last time he Oo, scored grabe. 24 points, di ba? Ang Grabe. galing ni Vic. Oo, unstoppable si Vic eh. 'Di ba? Kumbaga, Purpose niya. Maganda rin nilalaro niya. Kailangan siya doon. totoo, kuya. At saka kuya we, alam mo na yun yung mga sinasabi ko na alam mo na may ability yung tao. May kakayanan siya. Yes, may bubugay yung tao. Tiwala lang yung kailangan. Guess mo, parang tiwala mo dun sa tao and syempre, ang unang-unang magbibigay niyan, yung coaches. 'Di ba? Parang kailangan nilang pagkatiwalaan yung player para mailabas niya yung laro niya. Pero kung 'di ba, basta parang iba-iba ng way ng coaching talaga, Kuya We. And kagaya ng sinasabi ko sa iyo, Kuya We and Sir Noel, nirerespeto ko yun kung paano ko gamitin nung last coach ko. And wala akong problema doon. Sabi ko nga, nagka-meeting nga kami dati. Sabi ko, wala namang problema sa akin kung paano ako gamitin ng coach. Okay lang. Basta ako, magpa-practice pa rin. And ako, ready to play pa rin ako. Ang mahirap lang, hindi ko ma-defend yung sarili ko, Kuya Awe, na hindi ka maka-perform eh. Wala kang production. Hindi ko ma-defend yung sarili ko na ito lang yung minuto ko eh. Pag nagsabay ako ng ganito, wala na, upo na ako, di ba? So, hindi ko ma-defend yung sarili ko na gano'n. Pero other than that, tapos na eh. Kumbaga, Kuya, nangyari na yun, tapos na lahat yun, marami na tayo. New chapter na. Marami akong natutunan doon, marami akong learnings na binaon. Marami akong binaon dun sa time ko. Pero Rumik, babalikan natin yung sinasabi mo, no? 'Di ba? Pagka kinwestiyon ka ng coach, wala kang pinerform, pero kagaya nga ng dahilan natin, wala naman ako minuto, paano ako dapat hindi, kasi para sa akin, hindi mo dapat tinatanong yon kasi hindi ka naman bulag. Para hindi mo makita kung nagpe-perform o hindi yung player mo. Makikita mo yun eh. Kung maganda nilalaro, at alam mo kung maganda nilalaro ng player mo o hindi. Darating tayo sa point at meron din tayong mga kilalang mga coaches. Alam nila yung mga player nila kung maganda nilalaro niyan o hindi. Di ba? Totoo. Sa akin, hindi ka naman bulag. Hindi naman bulag yung coach mo ah. Oh, di ba? Hindi lang sinasabi ko. May tanong ko kay Terence, no? Ngayon na wala ka na sa San Miguel at may darating na opportunity na may offer outside Philippines, overseas, Japan D-League, Korea, para lilipat ka? Tawag dito. Grabe yung tanong ako yun, Noel. Hot seat ako yun, Noel. Wala na eh. Wala na siya sa San Miguel eh. Di ba? Oo. For me, Kuya Noel, siguro naka-focus lang ako ngayon sa current team ko eh. Kumbaga, ang focus ko ngayon is paano matulungan yung Terra Firma pagbalik ko. Paano ako makakatulong sa team kahit na nagkakaedad na ako. Yun ang main focus ko. Kumbaga, yung mga offer outside, hindi ko pa rin yan iniisip. Kagaya nga ng sabi ko is main goal ko is hopefully makabalik pa rin ako sa San Miguel Company. That's the main goal, syempre. Hanggat may time, hanggat kaya mong maglaro, kaya mong pakondisyon, walang imposible. And pagka naman maganda yung tinatakbo ng paglalaro ko and everything, I'm sure magkakaroon ako ng chance makapaglaro kahit saan. Pero yun ang goal ko. Ang goal ko is sana someday or what, still makabalik pa rin ako doon kasi iba yung pagmamahal ko sa San Miguel at saka kay Boss RC. Iba yung utang na loob ko doon sa Totoo yan. Napakabait naman talaga na tao ni Boss RC eh.
Oo, oo. And kuya, ang sa akin lang din ngayon, while nandito ako sa Terra Firma, goal ko is sana makapunta kami ng semis, playoffs. Tama. Kaya sana manalo kami ng maraming games. Yan ang main goal ko. Pero yung mga offer sa ibang bansa, ganito, sa Japan, hindi ko pa yan iniisip. Kasi ang haba pa eh. Hanggang September pa ako. Ang tagal pa ng expiry ko. Diba? So, marami pang pwedeng mangyari. Oo, marami pang pwedeng mangyari. Tama. Basta Pero, ako, kuya, ako controlate ko lang ngayon, kuya. Paano ako magpapakondisyon? Tsaka paano ako babalik na mapapakita ko na kaya ko pa? Yun ang may control ako ngayon eh. Other than that, sa mga ibang bagay, wala na akong control doon. siguro una kami, ipag-pray namin ng partner ko at ng mga ibang San Miguel, ng pan ng Terence Romeo na makabalik ng healthy at mas malakas si Terence Romeo. Pero siyempre nagtatanong ang mga fans natin dito kung may injury ba si Terence ngayon at kailan ka makakabalik. Oo. Actually kuya, yung last game namin sa ESL, medyo tinamaan kasi yung gilid ng ng tuhod ko dito sa may baba sa may cup. So sumasakit-sakit siya from time to time. So syempre gusto ko bumalik. 100% na healthy na. So ayoko naman yung babalik ako tapos sasakit ulit tapos di ba? Mahirap eh. So I'll make sure na pagbalik ko is tuloy-tuloy na and ready na. Oo, total healed na talaga. So, pare, alam naman natin, no, si Terence, no doubt, pare, if he is healthy enough, nasa top 10 point guard pa rin sa PBA yan. Alam naman natin kung kalidad ni Terence, di ba? Thank you, Manuel. Oo, kuya. And syempre, hindi ako papayag na sa ganito ako mag-end. I'll make sure na babalik ako. And pag sinabi ko na magfo-focus ako at pag sinabi ko na actually mas motivated ako ngayon na bumalik. Yun ang isang bagay na na magandang nangyari sa akin kasi nung nangyari to na yun nga nalipat ako sa ibang team, mas motivated ako na ipakita na kaya ko maglaro. Mas motivated ako ngayon sa diet ko, sa workout ko, sa discipline ko. Kasi meron akong pinaghahandaan na pagbabalik ulit. Yun ang maganda. So I look forward na pagdating ng day na yun is masasabi ko at masasabi din ng mga tao na kaya pa pala maglaro ni Terence. Totoo yan, pare. Alam mo ito si Ruby, masipag, pagka ginusto talaga niya, totoo yung sinasabi niya. Pag ginusto niya magpakondisyon, masipag din to, pag-diet, sobrang disiplinado sa pagkain. Wala akong masasabi rito. Kasi alam mo yun, pagka-focus siya, walang imposible sa kanya. Gusto niyang gawin niya. Kilala ko, nakakasabay ko mag-gym to eh. Totoo kaya. Tsaka, pag ganito ka-focus, kaya 80 to 90% awa ng Diyos nakakapunta ako dun sa gusto kong puntaan. Totoo. Pero, roommate, in case, siyempre, makabalik ka, makalapit mo sa San Miguel, ano mapipil mo? Siyempre, unang-una, excited. Basketball yan eh. So, excited ako na natalunin sila. Kumbaga, yun yung thinking ko. Gusto ko maglaro para ipakita sa kanila na kaya ko mag-perform, kaya ko maglaro. Pero, wala akong personal na galit sa kahit na sino, kahit sa head coach ko dati, or kahit na sino sa San Miguel. Kasi trabaho talaga yan eh. Normal yan. Lahat yan, nandiyan lang sa basketball court. And, ang sa akin, motivated ako na ipakita na kaya ko rin maglaro pero in a healthy competition way, 'di ba? Correct. Not to prove something kasi for me pagka meron kang ginagawang isang bagay, Kuya Awe, tapos ginagawa mo 'yun para maghiganti, mag-revenge or to prove something, hindi maganda 'yung nagiging result eh. Kumbaga ang thinking ko is wala na ako dun sa ganung thinking na kailangan ko i-prove sa inyo para galit kasi ako sa inyo, ganyan. No, hindi ganun. Kumbaga never ako magagalit sa San Miguel Company kasi malaki utang na loob ko sa kanila. Pero yun nga,
pero yun nga, ang motivation ko is to show them na kaya ko pa rin maglaro. I'm still young, bata pa ako. Tsaka, tsaka, Pare Carwin. kagaya ng- May tanong ko kay paring Terence, no? Paring Terence, Oh. sino ang pinaka-paborito mong head coach sa lahat na naging coach mo? At bakit? Yan. Ang tanong. Oh. Pinaka-paborito kong naging head coach. Parang hanggang kamay mo. Simula high school, ba o PBA lang, Kuya We? Lahat na. Marami kasi akong talagang pinaka naging Hindi, pwede marami naman akong- kung sa college, pwede sa Oo, PBA. Sa college, sa PBA, sa high school, pwede. Sige, kahit yung tatlo. Yung- Tingin sa college, high school, tsaka PBA. college days siguro si Coach Bert. Si Correct. Oo, college days. Tapos nung nagpunta ako ng pro, ang pinaka-favorite ko, isa talaga sa pinaka-favorite ko nung nagsisimula pa lang ako sa pro talaga, si Coach Tab Baldwin. Yung Gilas coach, siya yung unang coach na nag-line up sa akin sa Gilas. Magaling naman na coach talaga yun eh. Magaling talaga si Coach Tab. Ano talaga yun? Olympian yun si Coach Tab eh. Napolitika lang daw. Pare. Hindi ko alam. Pero si Coach Tab talaga yung pinaka-favorite ko nung time na yun. Way back nung nakalaban namin China nun sa finals. Tinalo namin yung Iran. Yun, yung time na prep. Ang dami ko natutunan kay Coach Tab. Grabe magturo yun kay Awe. Talagang gagaling yung player kay Coach Tab. Skills-wise, paano siya matitip sa court. Grabe. Nakita mo yung kay Tab Baldwin, pare. Yung Pilipinas, pare, mga pro na ang ginagamit. Hirap na hirap tatalunin yung South Korea. Pero nung si Tab Baldwin ang nag-coach, dalawang sunod, pare. Hindi nakaporma ang Korea, tapos Korean players lang ang gamit. Diba? Magaling talaga si Coach Tab kaya Noel. Magaling Pero talaga. roommate at saka Noel, natatawa ako kasi binanggit niya sa college, Coach Bert. Oo, si Chubert. Parang bigla Baldwin. Parang, parang pagkaibigan niya mo, pasok sa book ni Coach Bert eh. Parang Alam ko na, asarin mo na naman si Coach Bert eh, kuya ko eh. Mahal natin yan. Mahal natin yan. Kuya we, magaling si Coach Bert mag-motivate ng player din. Kuya we, ang taas ng kumpiyansa mo sa kanya. Ang taas kumpiyansa mo kay Coach Bert. tataas ka kumpiyansa mo kasi pwede mo murahin yung Coach Bert. Tapos kuya we, sa ano naman, sa college naman, ay sa ano, sobrang bait. Sa PBA naman, kuya we, ang naging unang-unang isa sa favorite ko dyan, yung unang naging coach ko si Coach Richie Texon. Oo, Coach Richie, yan. Ang bait niyan. Sobrang bait. Ano din yan. Like, ano siya, kahit rookie ako, wala siyang, rookie ka, ito lang playing time mo, ganyan. Hindi. Kahit rookie ka, pag kaya mo maglaro, palalaroin ka ni Coach. Kumbaga, ganun siyang klaseng coach. Kumbaga, bibigyan niya lahat ng chance mag-perform. Oo, ganun. Tapos... Sa PBA ba yan? Sa PBA, si Richie Texon? PBA, si Coach Richie. Kasi siya nun eh, Kuya Owe. Parang, siya yung nag-interim, nung time na yun. Tapos, nung tumagal na ako sa Northport, ang pinaka naging favorite ko dyan, si Coach Franz Pumarin. Franz Pumarin. Oo, yan ang naging favorite ko talaga din. Grabe yan si Coach Franz. As in, lahat. Kala ko si Coach Pido yung magaling din naman si Coach Pido. Favorite ko din si Coach Pido. Okay naman kami ni Coach Pido eh. Naman. Meron lang may mga lang kami dati. Pero pareho lang kasi namin gusto manalo that time. Pero okay si Coach Pido. Mabait yun si Coach Pido. Pero si Coach Franz, grabe din mag-coach yun. Ang galing din mag-coach yun. Tsaka more on guard play siya eh. Kaya pasok ako sa sistema ni Coach Franz.
Yung time Pero na yun. nakailang championship ka na ba, roommate, sa PBA? Sa San Miguel, lahat sa San Miguel, Kuya Awe eh. Siguro may 4 ako dyan, Kuya. 3 o 4. Apat nga eh. Parang apat Parang yan. Tapos apat. MVP Finals. Parang ganun. MVP apat. Finals. So, MVP Finals pa yan. Oo. Nag 6 man of the year din ako noon. 6 man of the year, ganyan. Yeah. For a machine. Oo. Ikaw yung- Kasi, Yeah. ano lang yun ako, Awe. Sa pangalawang conference ko pa lang yun sa Yeah. Kaya tuwan-tuwa ako noon. Kasi, di ba, kasi nung time na yun, sila Kuya Awi talaga, Kuya Awe, yan, sila Kuya Alex. Yan talaga, sila June Marie talaga yung core ng team namin eh. Di ba? So, pag nagkakagulo kami, number 1 umaayos sa team namin, si Kuya Awe. Siya yung magpapatawag ng meeting, siya yung magpapa-organize sa amin. Yeah. Maraming nangyari na na Parang masasayang moment talaga nung sa San Miguel. oo, kuya. Tsaka marami ding misinterpret na nangyari. Maraming misinterpret na nangyari din kay Kuya Awe. So, mahirap na lang din magsalita pero yung mga times na may nakakaaway sila Kuya Awe, pag titingnan nila yung mismong reason kung bakit nag-away yun, magugulat sila. Ang problema lang, ang lumalabas lang is si Kuya Awe yung may kasalanan. Pero yung reason nun is malalim yung reason nun. Salamat Para din sa roommate. oo, para din sa ikabubuti ng team. Pero wala ganun talaga. Ganun ang mahirap magsalita Kuya Awe, no? Wala paano na tayo? Good vibes lang tayo Good vibes dito. na lang tayo. Kasi yung programa ni Kuya Awe, good vibes. Tayo. Oo. Kaya yung Tayo. mag-ano. Pare Arvin, good vibes mo. Yes. Itanong mo kay paring Terence kung ano yung laging tinatanong natin dito sa Trust Talk TV sa mga bisita natin. Umpisahan mo na. Ano yan? Aside from basketball, meron din tayong buhay-buhay topics, diba? Oh, Diba? buhay topics. Tatanong namin dito, okay, kung may ugali ng tao, tatlong ugali ng tao na pinakaayaw mo, ano yung mga ugali na yun? Oh. Siguro number 1, sinungaling. Sinungaling? Oo. Okay. Number 2, plastic na tao. Plastic? Ay, pareho sila ni Alex. Plastic, ayaw din ni Oo. Alex yan. Oo. Tapos, siguro number 3, Kuya Awe, yung masyadong yung nambababa ng tao. Yung parang Alas ka. Parang gano'n. yung akala mo ikaw yung boss tapos ang liit ng tingin mo sa mga tao. Namamaliit. Yan, Namamaliit ng tao. Masyadong Oo. mataas ang tingin sa sarili. Yan. Oo. Yung parang pakiramdam mo, ikaw na yung may-ari ng mundo. Oo, ikaw yung Pare, ikaw yun na yung parang Langaw na nakatuntog sa kalabaw. Akala niya mas malaki pa siya sa malangaw ay sa kalabaw. Tama? mga ganun, parang mga ganun. Basta yung parang yung hindi mo pwede makausap tapos pagka kunyari basta mababa yung tingin sa tao. Ayoko talaga ng ganun Kuya Awe kasi naniniwala Totoo yan. Naniniwala ko Kuya Awe na isa lang ang pinakamataas sa atin lahat. Diyos lang ang pinakamataas sa atin. At ang Diyos hindi mababa ang tingin sa tao. So kung yung pinakamataas hindi mababa yung tingin sa tao, what more pa yung tao lang, di ba? Di ba? Tama. Yun lang yung thinking ko, kuya, yun lang. Kasi for me, Totoo yun. Kuya Awe, kasi sa totoo lang for me sa mata ni God, pantay-pantay lang tayo eh. We're equal. Baka nga Kuya Awe, yung iba dyan, yung mga ibang nagmamataas dyan, sa mata ni God, dun sa mga ibang mabababa na tao, mas mabubuting tao pa yung mabababang tao eh. Mas may mabubuti pang puso yun kaysa dun sa mga ibang nagmamataas, di ba? Correct. Walang pagkakaiba sa mga pulubi sa daan na hindi mo dapat pinapaliit yung mga yan. Oo, Diba? totoo yun, Kahit totoo yun. sa iwan ng mga tao na yan, mahirap pa yan wala pantay-pantay, tama ka doon. Totoo yun, kuya. Yun ang mga pinakaayoko na ugali ng tao, kuya. Tama. Kaya, may tanong si Noel. Pusit siya. May tanong si Paring Terence, no? Oo. Lipat naman tayo. Tinanong ni Arvin kung ano yung pinakaayaw mo. Ako naman ang itatanong ko, ano yung 3 pinakagusto mo sa ugali ng tao? Yan. Positive na. Positive. Oo. Pinakagusto kong ugali ng tao. 3.
Siguro una, syempre, mabait. Yan, mabait. Mabait yung tao. Tapos, siguro, for me, yung totoong tao, yung Yun. number one, parang kabaliktaran ng plastic, yung totoong tao. Pagka may hindi ka tamang nagagawa, nandyan siya para sabihin sa'yo na, hindi to tama. Na, hindi, Tao. oo, tapat na tao. Hindi lang din sa ganun. Kunyari, may mga pagkakataon tayo sa life natin na, kasi maraming tao na nag-a-agree lang dun sa tao. Kasi gusto lang nilang maging parang maging matuwa lang sa kanila yung tao. Kahit na mali na yung ginagawa ng tao, agreehan na lang nila. Gets mo? Ayoko ng ganun. Gusto ko na pag mali ginagawa ng tao, nandun siya na sasabihin ko sa'yo na kasi kaibigan mo akong totoo eh. Di ba? Parang ganun. Yung ganung klaseng tao, hindi lang sa pagiging magkaibigan. Oo, sa lahat ng aspect ng life na totoong tao, maayos na tao. Yung bang naninindigan siya na pag ito ginawa ko, alam ko tama to, paninindigan ko to. Tama. Tapos siguro mabait, yun, may paninindigan na hindi plastic na tao. Tapos siguro yung pinakahuli, Kuya We, ang isa pa na pinakagusto ko sa tao is yung siguro matulungin, Kuya We. Matulungin sa kapwa, matulungin sa kahit na sino. Iba kasi yung may puso na natural na matulungin yung tao. Pag yung isang tao na yun is natural na matulungin siya, for sure mabuting tao yun. Hindi yung matulungin na kailangan ko to gawin kasi ipopost ko sa Instagram, popost ko sa Facebook para makakita ako ng maraming nagla-like sa akin na ganito. Hindi, yung talagang normal sa kanyang tumulong sa tao kahit walang nakakakita. Yan, yung ganyan. Kung naman, kung sakaling pipili ka ng pinakamasayang moment mo sa PBA, ano yun? Siguro San Miguel Days talaga, Kuya We. Yung game natin na nag-finals MVP ako, kalaban natin sila Talk and Text. Nag-champion din tayo, di ba? Nag-champion din tayo nun, Kuya. Si Terence Jones ba yan? Yung ba yun kay Terence Jones? Terence Jones, Kuya We. Ang lakas nila nun, Kuya. Ang lakas nila nun, NBA si Terence Jones eh. Oo, ang lakas nila. At saka, si Terence Jones eh. grabe si Terence Jones. Galing. Yun, triple-double palagi. Oo, grabe. Oo. Kaya yun naman talagang mabigat silang kalaban. Totoo. Ang hirap nilang kalaban nun time. Championship mo ba yun? Second championship ko yun, Kuya We. Nag-All Filipino kasi unang dating ko All Filipino, nag-champion tayo. Tapos yun, pangalawa, back-to-back champion tayo. Kaya yun yung pinaka hindi ko makakalimutan tsaka pinakamasayang moment ko sa PBA career ko. Kumbaga yung mga ibang awards ko dati sa Global Port, masaya din yung mga ibang scoring champ ko, masaya din, ganyan. Kasi dati, Kuya We, i-score ako 30, 44, 40. Like, halos parang sa isang conference, may at least 3 o 4 ako na ganun na time na i-score. Nung time ko sa Global Port. And then, nung napunta ako sa San Miguel, ibang-iba yung binago ko. Kasi, ang dami kong kasamang magagaling eh. Di ba? Ang dami, lahat magaling. Yung first 5 hanggang yung second group, pwedeng mag-first 5 sa ibang team. Yung third group, pwede pa rin mag-first 5 sa ibang team. So, iba yung naging maturity ko iba yung naging role ko sa San Miguel nun. Kaya sobrang memorable sa akin, tsaka sobrang kaya nag-mature si Terence sa laro niya, even sa life, kaya nag-mature because of that situation, di ba? Totoo. Tsaka Kuya Noel, ang dami na rin nangyari sa life ko, Kuya, na alam mo yun, na tinuruan ako kung paano mamuhay ng tama, paano makontento sa mga simpleng bagay, masaya na tayo. Tapos, alam mo yung mga totoong tao, nandyan lang yan sa tabi mo palagi, lalo na family mo. Pero lahat ng ibang tao sa life natin,
hindi ko sure kung ano yung motive nila sa life natin. Pero ang totoong pagmamahal lang talaga sa atin is family natin. Nandyan Sorry. lagi yan. Kaya kahit anong mangyari, mahalin natin yung family natin. Yan, huwag nyo take note ha, sinabi ni Terence, mahalin nyo ang pamilya nyo. Okay? Kasi may times na may times na sobrang sikat tayo, parang untouchable tayo, ang daming gusto Ang dumikit sa pangupo pangalan eh. natin. Ang Ang pangupo eh. bango Ang natin, pangupo. ganyan, di ba kuya? So ang daming gusto makipagkaibigan sa atin, ganyan. Pero pag nagkaroon ka ng problem, mawawala Wala lahat na. yun. Ang may iwan, Para family kung bakit natin. sinasabi ni roommate, sinasamba ka pagka, siyempre, tinitingala ka na Oo. sikat ka. Pag bandang uli, isang ba na yan, pare, nagiging may palakol na yan. Pinapalakol ka. Totoo. Di ba? Totoo Sakto. yun. Tapos ang masakit na part pa nun, nung time na siyempre malakas ka, kailangan ka, talagang alam mo yan, daming nagmamahal sa'yo, daming magkaibigan sa'yo. Tapos tayo, while nandun tayo sa sitwasyon na ganun, busy tayo na entertainin lahat yung mga tao na yun. Nakakalimutan natin magkaroon ng time sa family natin. Di ba? Pero nung nagka-problem na tayo, nagkaroon tayo ng mga pagsubok sa life, lahat nawala yun, yung family natin nandiyan pa rin. So, Ika nga, ano Terence, mangyari? doon ka sasampalin ng realidad, di ba? Oo, kahit anong mangyari, lagi. And sa lahat ng mga magiging superstar pa lang or possible pa lang dyan, pag napanood nila to, isa to sa lagi nila dapat tandaan. Pag sumikat kayo, lagi pa rin nandyan yung family nyo. Lagi nyo aalalahanin yung family nyo. Kasi darating yung araw, pagkaroon kayo ng problema, family nyo pa rin yung tatakbuhan nyo. Ayun, may isa pa akong tanong kay roommates, no? Ito ngayon ko lang Okay. itatanong. Ang number ni Terence Romeo is number 7. Okay? Oo. Okay, una, paliwanag mo bakit number 7 ka. Pangalawa, 7 ang number mo. Kung pipili ka ng 7 kasangga mo, kasama 6 na lang kasi kasama ka doon sa 7. Oo. Sino-sino ang tingin mong pagka ito yung 7 kasama mo, mahirap kang talunin. Sa PBA, lahat ng mga players sa PBA, kahit sino, pipili ka ng 7 na player. Kasama ka doon, bali 6 na lang. Oo. Okay. Siguro yung muna sa umpisa muna kuya na kung bakit number 7 yung number ko. Kasi pangarap ng papa ko na maging PBA player dati. And Okay. ang idol ni papa, si Jaworski. Ayun, kaya... Si Jaworski ang idol. Kaya So, oo. So habang bata ako, tinitingnan ko lahat ng jersey ng papa ko. Lahat ng jersey niya puro number 7. Yung pala sobrang idol niya, tinanong ko siya, sobrang idol niya si Jaworski. Pag may laro si Jaworski, si The Legend, talagang lagi nanonood, lagi nakasuporta yung papa ko. And then, yun nga, pinangarap niya maging PBA player, hindi niya natupad. So sinabi ko sa papa ko, yung hindi mo natupad, tutuparin ko yung PBA player, pipilitin ko maging PBA player pa. Tapos magna number 7 ako. All throughout my career para sa'yo, sabi ko sa kanya. Ayun. Alam na nila. Oo. Okay. Eh, sino naman yung mga 7 player na, ay 6 na player na pipiliin mo? Anim na player na... Sabi na prime din nila. Sino yung mga 7 player na yun? Okay, sige. Prime ko, siguro sa point guard, ako yung una. Kaya, Okay. Oo. Tapos, Shooting guard. yung shooting guard ko, shooting guard ko siguro, si Stanley Pringle. Stanley Pringle, malupit din yan, no? Nagsama ka sa Northport yun, no? Shooting guard ko. Magandang combination, no? Tapos, yung tres ko, Yan, marami stress na shooter dapat. shooter, oo. Sino bang pinaka... Marcio, ako ha. Hindi natin yung pili, pero marami rin shooter na tinabang shooter na tres. Marami. May Ray Parks, may Machuray. Si Terence sa mga nakakampi niya. Prime James Yap. Kuya. Yeah, James Yap. Prime James Yap. Prime Kuya James ako. Siya gagawin ko tres. Ang lakas ko, ang lakas.
shooting, oo. 4 One ko, minute. 4 ko, hindi na ako lalayo. Siyempre si Kuya Awe. Ay, grabe naman. Strike 4 ko, Yan, si Rumi. Kuya Awe. Walang bayaran to, ha? Walang Ayaw bayaran lang. yan. Pare, magkano binayad mo dyan? Hindi, ito. Wala. Ito, Kuya Noel, ilang beses nag-champion yung San Miguel dahil sa tira ni Kuya Awi dun sa 3 point. Tama. Yung dun sa yung lampas ng yung sa taas ng Kamay ng elbow. Diyos ba, yan, kamay ng 3 point? Diyos. Ha? Kamay ng Diyos, kamay ng Diyos. Oo, Kuya Awi, ilang beses nagpanalo yun. San Tama. Miguel Thank Day. you. Napapanood namin yun. Paano mo Thank you. babantayan yun, di ba? Pipiliin kita sa 7 eh. Oo, Sige, Kuya. tuloy Totoo. ko. Tapos, yung pang-lima ko na sentro, si Junmar. Si Junmar, okay? Parang wala nang tatawag dyan ah. 8 times Oo. MVP, going 10 times. Oo, si Junmar yung pang-lima ko. Tapos, Yan, Yung dalawa pa. dalawang bench. Yan, Yung dalawa. yung dalawa siguro. yung dalawa, Noel of King ko daw yung isa eh. Sino kaya? Ano kaya? Bangko yan, bangko. Pang-ball Oo. boy. Noel of King ko. Noel Ay, of King. Siguro Water boy. siguro pang ano na lang kuya, pwede bang yung tawag dito, yung Doesn't matter dalawa- kung guard, wingman, o Hindi, big kuya, man. yung sa akin kuya parang okay na ako dun sa 5, tapos yung pang-anim ko na lang, pwede bang head coach na lang, head coach si Ay, Coach yan. Tapan. Maganda. Pwede. Yeah, Coach Bert, Tad Baldwin ba yan? Coach Tam Baldwin, tapos yung assistant coach ko si Coach Leo. Ay, ganda. Oo. Oo, kaya ng team na yun. Yun ang Kaya team alam- ko kasi hindi na ako Baka magpapalit ng team. mag-note si Coach Bert doon, tsaka si Coach Leo. Hindi si coach Tabang head coach, si ang assistant si Coach Leo. Yan ang yan ang solid na panglaban ko kasi pag puro player lang kami, ay hirap na walang magko-coach, di ba? Eto, solid na tong grupo na to na panlaban na to para sa akin. Kaya na, kasi nung mga prime naman Kuya Awe, kaya na natin maglaro ng 40 Ay, oo minutes. naman. Di ba? Tama. Oo. Oo. Prime lahat yun. May Kaya, line-up naman eh. oo. Oo. May magrarun na Naging coach natin si Coach Tab Baldwin. Iba na yung accent natin ngayon. Oo, kuya, iba, dollars na tayo, spoken in dollars na tayo. Tama. Pare Arwin, ang bilis ng oras, Sobra, 3 minuto na lang tayo. Isa lang natitira. Oo, Grabe. ano. Pasalamatan na natin ang ating roommate, ang ating idol na si Terence Romeo. Maraming salamat sa oras mo, roommate. Welcome, kuya. Sobrang masaya kami. Sobrang na-appreciate namin yung oras mo. Maraming salamat talaga. Thank you, Kuya Awe. Thank you sa pag-invite sa akin. Kuya Noel, thank you din sa pag-invite sa akin. Ayun, again, wish ko na sana mas marami pang mga players na ma-interview ninyo kasi excited din for sure yung mga fans na malaman kung ano yung mga story ng mga player. Gusto din nila marinig kung ano yung mga pinagdaanan ng mga player. Actually, bitin nga yung oras natin. For sure, kung mahaba pa yun, marami pa tayo mapag-uusapan. Tama. Kaya mo, may susunod pa yan. Anytime naman invite nyo ako, nandito lang ako. Baka nasa ibang lugar ka na. Susunod na yun. Anytime kuya, basta mag-message lang kayo, nandito lang ako. Excited din ako. Ako ngayon kaya Noel, kaya excited na din ako mag-abang. Sino yung mga magiging next na guest nyo? Yan. Kasi excited din ako paano kayo makipagkwentuhan, paano natin maririnig yung mga story nila, di ba? Tama. Thank you ulit. Thank you. Arwin, Thank Idol, you so much, and Terence. Noel, maraming salamat sa inyo sa pag-invite sa akin. So Shoutout ulitin, mo yung Trash Talk TV natin. shout out sa ating Trash Talk TV. Follow, like, subscribe. Oo, like, subscribe sa lahat ng fans ng basketball or kahit hindi pa kayo fans ng fan ng basketball, for sure mag-enjoy kayo sa page na to, sa channel na to. Marami kayong At ito pa, matutunan. huwag natin kalimutan supportahan ng isang idol natin na si Terence Romeo sa PBA. Okay? Okay, thank you very much. This is Noel of King Noel. Kita-kita ulit Sige. next time. Magandang umaga po ulit. Bye-bye. Bye-bye.